Mga kautang, isa na namang loan app ang pag-usapan natin ngayon at gusto kong i-share sa inyo kung worth it nga ba itong utangan this 2026 dahil kakasilip ko lang po sa mga nagbigay ng reviews, ng ratings, ng kanilang experience sa pag-utang dito sa pag-uusapan natin. Mas better kasi mga kautang na alamin lahat ng details, lalong-lalong yung interest, kailan siya babayaran, buo mang ma-receive, wala bang tinatagong charges dahil itong pag-usapan natin ngayon is submitting entity sa CIC, accessing entity sa CIC or sa Credit Information Corporation. At alam naman natin mga kautang, pag ganito ang isang loan app, tapos hindi tayo makabayad, ma-overdue tayo, malate tayo dito, talagang makaka-apekto yan sa ating credit score mga kautang, no? At yan, matingnan din yan ng iba na submitting and accessing din sa CIC. Dapat alam nyo to mga kautang, at ang pag-usapan natin ngayon ay naka-SEC registered. Yes, nasa list din po siya ng mga recorded online lending platforms dito sa Pilipinas. Pero bago yan mga kautang, tuloy pa rin po ang ating pa-daily Gcash. Lahat po nang nag-comment dito ng hashtag word, 2 tao lang po yung pipiliin sa bawat video, at kung napili kayo, na-replyan kayo mga kautang, please screenshot nyo po at mag-message na sa akin, sa aking official Facebook page. And eto na, hindi na natin masyadong papahabain pa dahil sinilip ko ulit dito ngayon mga kautang, itong si Pitacash. Yes po, si Pitacash is online loan app na under po ng Finance Technologies Inc. Meron siyang 4.7 star at 27 reviews. 27 reviews na po dito sa Google Play Store mga kautang, no? And alam nyo ba na nag-proceed agad ako dito sa kanilang loan details. Pero bago yan mga kautang, ipa-flash ko muna yung sinabi ko kanina sa intro. Yes, ito po ay submitting entity sa CIC. Siya po ay ika-454 na list sa listahan. At siya rin po ay accessing entity. Siya po ay ika-101 sa listahan. And sabi ko nga pa kanina sa intro mga kautang, ito ay nasa list of recorded online lending platforms, no, under the Finance Technologies is doing business under the name of Pitacash po yan. And eto na nga, no, diretso agad tayo dito sa mga nagbigay ng reviews mga kautang. No, May 1, 2026 po to, no, sabi niya, I was hopeful for this app to give the certain amount, but it's turned out it will only guarantee the smallest amount and almost 50% increase of the original amount to pay in just 15 days lang raw. So 15 days lang daw po si Pitacash mga kautang, no. And ito pa mga kautang, ito ay given noong April 26, 2026 mga high interest rate for just 14 days. So kanina yung sabi is 15 days at ngayon naman yung sabi is 14 days lang daw mga kautang. Sabi pa dito nung April 13, 2026, sabi niya threatening messages as soon as you get the loan. Day 1 and you will regret it. High interest and loan amount will be deducted with the fees, leaving you with the small money. So tama yung sinabi kanina, compare natin po yung mga nagbibigay ng reviews. Tama yung sabi kanina na hindi buong ma-receive, may kaltas po ang Pitacash, pero hindi nila nilagay kung magkano nga ba talaga mga kautang. Ang dami kong nabasa, naghanap talaga akong possible mga kautang, makasilip ako dito kung may naglagay ba kung magkano yung na-receive nila, magkano yung na-approve loan amount nila, pero wala mga kautang Noong also March 4, 2026, sabi niya dito, the first experience is okay, however, I was forced to pay 7 days before my due date. So nagbayad daw siya 7 days before due date because agent were calling and texting me to remind me. If you want to keep your peace, I would suggest you look for a better app. Also, Pitacash would only allow you to reloan after a month. Hala, pagkatapos siya nagbayad dito mga kautang after a month pa daw siya makapag-reloan. And basis sabi din ng isang commenter dito, no, na 7 days pa lang before due date nagbayad na siya kasi ang dami niya ng text and call. Mga reminders lang yan pero nakaka-annoy din minsan mga kautang. So ito pa mga kautang noong February 9, 2026, ang early ng siningilan. Second, pinaparequest ka kung magkano pero ganun pa rin.
1K pa rin ang offer. So mga kautang, first loan niya 1K, second loan niya 1K, and the third loan niya dito is decline na siya dito kay Pita Cash. Hindi na siya na-approve. Yan yung comment niya mga kautang, no? At sabi nung March 9, 2026, very bad online app. It takes time to apply to loan but always rejected. So may iba naman dito na nag-a-apply mga kautang is palaging na re-reject. At ito pa mga kautang, halas na to na nakita ko mga kautang noong January 21, 2026, re-loan was rejected after repayment. I paid on time the full amount but my re-loan request was rejected right away. So ang daming na kong nakita dito, hindi lang isa mga kautang but ang dami kong nakita dito na na-reject sila, hindi na sila makapag-reloan. Andito lang kay Pita Cash mga kautang ha, hindi mo makita talaga dito sa Google Play Store kasi wala akong nakitang nagbigay talaga ng exact amount, magkano nga ba yung na-receive nila, kailan siya babayaran. At dito po kay Pita Cash is hindi mo po makita yung loan details. Whereas kung approve ka sa kanilang loan evaluation, pag once kayo ay approve sa kanilang loan evaluation, dyan palalabas yung loan details. Pag hindi mga kautang is hindi. Mag-auto-decline siya, wala kang makikitang loan details. Sinubukan ko si Pita Cash pero hindi ko nakita yung loan details kasi na-decline ako dito. So, eto na nga mga kautang sa video na to, kung sino dito yung makapag-share ng kanilang personal experience dito kay Pita Cash. Kung approve man kayo dito mga kautang, mamili po ako ng 2 tao, 2 comment po ng kanilang experience dito kay Pita Cash na na-approve sila, no, kasama yung loan details, yung loan amount, kailan talaga siya babayaran, 14 days ba, 15 days ba, at bibigyan ko kayo ng tig 100 pesos GCash po yan mga kautang para ma-share natin sa iba, makita din ng iba at mabasa din ng iba. Kaya mag-comment na kayo ng inyong experience about dito mga kautang. 100 pesos po yan, 2 ka-commenter ng kanilang experience. So yun lang po muna mga kautang sa video na to, and please po mga kautang, huwag nyo kalimutan kung hindi man kayo na-approve dito, may mga alternatives tayo, hanap tayo ng alternatives natin. You can check po my pinned comment pero make sure na research po bago uutang online. And speaking po dito mga kautang sa bank personal loan, yes, patuloy pa rin tayong nag-a-assist, tumutulong na ma-approve or mag-apply kayo dito sa bank personal loan na nagpapautang ng minimum 20,000, maximum of 2 million pesos. And please take note mga kautang, all applications submitted is subject for bank approval. Please take note mga kautang, si bangko pa rin po yung mag-decide kung approve ka ba dito or decline. Once again mga kautang, don't forget to comment. This is Clarice, ang inyong number 1 palautang. Bye 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 mga kautang.